What is up guys? May panibago na naman akong pagkakaabalhan ngayon. May dalawa na naman kababayan na maglilipat ng bahay. Kaya ay pagdadrive at tutulungan ko sila. At ito nga yung van na gagamitin ko. Iiwan ko na din dito yung sasakyan ko dahil mamaya pagtapos na kami, dito ko rin ibabalik itong van na ito. Nung una akala ko andito yung opisina nila dahil andito yung van. Hindi pala at dito lang nakaparada. Kailangan ko lang i-scan yung QR code at sundan yung instruction para mabuksan ko itong van. At pagkatapos ko ngang sundan lahat ng instruction, automatic nang nagbukas itong van. At nakalagay din sa instruction na yung susi andun din sa drawer. Ang galing ng idea nila guys. Hindi mo na kailangan pumunta sa opisina nila. I-book mo na lang kung saan malapit nakaparada yung van na gusto mong i-rent. Bago ko pala isauli mamaya, kailangan ko ding i-full tank ito dahil yun ang rules. At syempre, meron na namang instruction na kailangan kong sundin. Lahat naman ng yun online lang. At nagbiyahe na nga ako ng nasa 1 oras para sunduin at ihatid yung dalawa nating kababayan dun sa lilipatan nila. Dito pala yung lugar nila sa Mission at dito din sila nagtatrabaho bilang isang nurse. At 5 Pilipino daw sila dito ngayon. Ito lang, ito mga ito. Buti na lang, konti lang yung gamit nila at kaya ng isang kargahan lang. Kaya naman inunti-unti na naming isakay sa van. Sobrang hirap pala dito guys sa Germany ang maglipat, lalo na kung marami kang gamit. Bukod sa nakaka-stress, medyo mahal. Isa pa, mahirap dito makakita ng apartment. Minsan nga, inaabot ng 3 buwan bago makahanap. Ito nga pala si Chu at saka si Dan, mga kaibigan ko ding nurses dito. Aalis na rin daw sila dito at lilipat ng bahay doon naman sa Bon. Malayo daw kasi dito at mahirap ang transportation, lalo na kapag weekend, every 2 hours bago dumating yung bus. Yun guys, ito na lang tapos okay na. At sa wakas, buti na lang nagkasya lahat. At papunta na nga kami dun sa bagong bahay nila kung saan sila lilipat. City nga pala yung lilipatan nila at nasa 30 minutes din yung biyahe papunta doon. At andito na nga kami sa kanilang bagong apartment. Maganda raw dito dahil malapit lang yung train station. Saka napansin ko, tahimik din naman yung lugar. At parang sa isang subdivision lang sila sa Pilipinas nakatira. Buti na lang guys, magagaan lang yung gamit nila. Sabi ko, pag may sarili na silang bahay, saka sila bumili ng madaming gamit. Para kung may balak pa silang lumipat, hindi na sila mahirapan at magastusan ng malaki. Naalala ko tuloy nung lumipat kami. Kahit maleta lang at kaunting gamit, hirap na hirap pa kami. Dahil wala pa akong lisensya at sasakyan noon. Ngayon kung sakaling lilipat kami, makakatipid at madali na. Kaya kung malapit kayo dito sa amin at gusto nyo magpatulong maglipat, kontakin nyo lang ako. At sa wakas, natapos din guys. At andito na nga uli ako kung saan ko kinuha kanina yung van. Sabi sa instruction, kailangan ko din daw dito ilagay yung susi kung saan ko kanina kinuha. Tapos, bababa na ako para naman picturean yung bawat sulok ng sasakyan para ipakita sa kanila na walang damage. So, ganun lang naman guys yung proseso ng pagbabalik. Pagkatapos kong magawa lahat ng instruction, automatic na maglalaki yung sasakyan.